Yo, good morning mga idol. Ayan, may gagawin tayo. So, nagkaroon po ng guhit-guhit ang screen. So, ang model nito ay Samsung E7-1. Iniwan po ito ni Sir kahapon at ngayon ko pinabalikan dahil inorderan ko ng LCD na OLED ORIG replacement. With frame na to mga idol. Ayan. So, malalaman po natin kapag original pala ang LCD sa mga hindi nakakaalam. Kapag ganituhin mo ang butas niya ay makikita mo yung liwanag. Ayan. Dito po dumadaan ang fingerprint. So, kapag original, gagana po ang fingerprint ng Samsung E7-1. Pansinin nyo mga idol, kitang-kita po yung butas niya. Ayan. Ayan o. So, malalaman mo talaga kapag original ay may butas. So, kapag replacement mga idol ay hindi po makikita ang butas yan. Natatakpan po yan. So, hindi makikita yung, ayan, yung bilog. So ngayon dahil ORIG ito mga idol, tingnan natin kung gaano ba kalinaw ang ORIG LCD with frame ng Samsung A7-1 replacement. So ang kagandahan mga idol, full talaga siya, hindi siya. Meron kasi ibang LCD na medyo maano dito yung mga gilid-gilid niya, medyo malapad. So ito, full screen talaga siya. So dahil guhit-guhit na ito mga idol, ang kailangan dito palitan na talaga, hindi po siya nare-repair. At medyo matigas din ang buto nito. So gagawin na lang din po natin yan. Sama natin sa paggawa. So ayan. So kapag mga ganito mga idol na may mga guhit-guhit na, ayan. So hindi na po talaga nare-repair yan, kailangan palitan. So paano ba ito palitan? Samsung E7-1. So ayan, una gamit tayo ng ano, baklasin natin yung likod. So dahan-dahan lang tayo mag-init mga idol, wag natin sobrang sa lakas ng heat kasi pwedeng mapulubot-pulubot ang takip. At gamit tayo ng pantastas. Tuklapin natin itong likod mga idol, so medyo angat na yung kabila niya. So plastic lang naman ito mga idol, kaya ingatan nyo rin pag nag-init kayo. Pero mas maganda, tuklapin na lang ito siguro, ganito. First time ba ito mabuksan, medyo matigas siya. Kung may pantuklap kayo na ano, manipis na metal, yan gagaya niya no. Tuklapin nyo na lang. Parang nabuksan na nga pala kasi iba na yung dikit niya. So dandahanin natin yung baba mga idol. Ayan, nabuksan na to, ang daming dikit pala nilagay oh. Ayan, kitang kita yung mga ano T7000. At ingatan natin yung baba mga idol kasi nandun po yung tuklapin na lang natin ang kamay. Grabing dikit oh. Nandito yung antenna mga idol, madalas ito napuputol talaga ito. Ayan oh, kasi pag mali ang dikit nito mga idol, sumasama sa takip yan pag angat. Ayan, swerte naman hindi siya sumama. So antenna yan mga idol ang signal, pwedeng hihina ang signal kapag natanggal yan. So yun po yung madalas mga idol kapag tinanggal ang takip, kaya ingatan nyo. Ayan oh, ito yung sinasabi ko mga idol. Itong antenna na to. Antenna kasi ito ng signal mga idol. Yung gold na yan. So minsan kapag nasubraan sa dikit, dito nilalagay sa pinaka-antenna. Pag angat mo yan, nadadala yan, napuputol. Ito yung connection niya oh, sa ilalim. Yan, daming dikit oh. Panigurado na hindi talaga matuklap, kaya palang tigas yung bakbakin. Kasi ito kung original bang dikit nito, kapag tinanggal mo to, mabilis lang siya. So kapag nasubraan kasi or maraming dikit na ilagay, so medyo matigas talaga siya. At minsan naman yung mga antena na ay nadadala yan, nadadala sa housing dahil dumikit na sa pinaka housing ang antena. So ayan, tanggalin natin lahat ng screw. At maraming salamat mga idol, shout out sa inyong lahat. Sa mga gustong magpaayos, pwede magpalalamove. So ito nga mga idol, dahil suki ko nang mayari nito, so nag-walk-in siya kahapon. At pinili niya, kasi dalawa pinapili ko, class A or ORIG. So gusto niya ng ORIG kasi mas maganda ang ORIG talaga, malinaw. At kapag i-touch mo siya, lalo na kung gamer ka, mabilis po siya matouch. Kasi kung replacement mga idol, medyo delay talaga siya. Aminin man natin, so kahit sabihin natin mabilis, so medyo delay, iba pa rin talaga ang original na LCD. Mabilis talaga siya kapag pinindot. So ayan. Tsaka pag magpalit ka ng LCD, lalo kung class ilang ganito mga idol, with frame na ang ilagay nyo sa mga Samsung. Kasi kung hindi with frame, angat talaga yan. Kaya maraming ganyan, bilis na basag kasi angat. Kita yung mga ilaw sa gilid kapag walang frame. Tanggalin natin lahat ng screw dito sa baba. Sa mga malalayo mga idol, pwede kayo magpa-LBC, Lalamove, GNT, via deliver. So kapag i-deliver kasi mabilis natin magawa. Kaysa kung pick upin pa natin, minsan kapag busy tayo hindi natin ma-pick up, pinabukasan pa. Either kung ipa-LBC nyo, GNT or sa mga malalayo, any courier. So kapag na-deliver dito, automatic gagawin ka agad. Basta may parts tayo. Ayan, so tanggalin natin yung mga screw.
Maraming salamat sa lahat na nag-share ng ating mga video mga idol. So 320,000 followers na tayo. 22. So yan, linis muna natin ito mga sobra-sobra para pagbalik natin mamaya. Bilis lang. Kasi kailangan linisan to para kasi bukol-bukol na to pag hindi natin linisan ay kagaya nito. Tuyong-tuyo na yung dikit. So ayan mga idol, dahil may guhit siya. So kailangan dyan palit talaga. So tagalin natin itong SIM3 at ipakuha natin agad ito ngayon mga idol dahil nag-chat na yung may-ari kung gawa na, ipapakuha din natin kaagad pag naayos. Kaya inuna ko ito mga idol at meron pa tayong isang gagawin. So tablet naman. LCD din. So order din yan. So dahil in-order ko ito ngayon mga idol. So sa kabutihang pala dumating naman kaagad. Kasi sa ano lang ang supplier natin. So throw lalamove lang. Ayan. Basta iwan ang unit mga idol kahit wala kayong i-down. So willing tayong mag-order ng mga parts. Or kung dalhin nyo naman ang unit, pwede kayo mag-down para sigurado talaga. Ayan, tanggalin natin itong battery. So nilock muna natin para iwas pusoy. Tanggalin una natin ang battery, sunod yung LCD mga idol. So dito mga idol, dahil with frame ito, so ilipat lahat to. So madali lang naman maglipat mga idol basta mayroon kang heater. Kasi tatanggalin natin itong mga parts, lalo na yung battery mga idol. Or meron kang gamit sa pagtanggal ng battery. Dito ka lang mahirapan sa pagtanggal ng battery ito kapag hindi pa siya natanggal dahil matigas talaga yung tanggalin. So kailangan ng yan, gamit. Testing muna natin yung LCD at tingnan natin kung goods. So yan, salpak natin yung battery. So pag nag-tips ko mga idol, kapag nagpalit kayo ng mga LCD, huwag niyong tanggalin ang LCD na nagkakabit ang battery para iwas disgrasya. Ayan. So i-open natin. Kasi meron kasing ganon, pag nilagay mo yung LCD na nagkakabit ang battery, mag-short ang ilaw niyan mga idol. Yun po yung mag-cause ng blackout kahit palitan mo ng maraming LCD. Ayun, okay ang LCD. So imbis dinala sa iyo may ilaw, guhit-guhit lang, matuluyan ang unit. O kapag wala kang parts o hindi mo kabisado gawin, malalagot tayo sa may-ari pag ganyan. So ingatan niyo mga idol, ingat-ingat sa pagpalit ng LCD lalo na kung nakakabit pa ang battery at tinesting nyo. So ingat talaga, kailangan unahin nyo pagtanggal ang battery connection bago magsalpak ng LCD. So ayan, tingnan natin kung mag-touch. So full screen talaga siya mga idol. Ang linaw po ng LCD Follow for more tutorial mga idol. So follow at i-share nyo po ang ating video para marami kayong matutunan. So ayan, tingnan natin kung mag-touch. Yun, sa full mga idol, nawala ng guhit. Kanina may guhit, ngayon nung pinalitan natin nawawala na yung guhit. So maraming nagtatanong kapag nawawala ba daw ang guhit kapag pinalitan ng LCD. So ayan, ito na. Kung mapanood niyo ito sir, maraming nagtatanong sa atin. Ayan, nung pinalitan natin ng LCD nawala na. At ang tanong pa sa atin, kapag ba napalitan na ng LCD, babalik pa ba ang sira? Simple lang ang sagot natin mga idol. Or makaguhit-guhit pa rin ba? Depende po yan sa paggamit mo. Kung naiipit-ipit yan or nalalaglag, pwede talagang magkaroon ng guhit-guhit yan. Kasi yan po yung mga issue ng mga Samsung mga idol. Magkaguhit-guhit. Minsan naman nagpipeng tapos biglang magba-blackout. So LCD po 'yon, naipit. Ayan, normal naman po ang touch, walang problema. So lock muna natin. Ayan. Okay, tanggalin natin yung LCD battery connection. Yun po yung unahin natin pagtanggal mga idol. Sunod ang LCD. Ayan. So goods ang LCD, install na natin. So depende mga idol. Dito, depende kung ano yung unahin nyo pagtanggal or paglagay. So, paglipat kasi mga idol, kailangan tanggalin itong board. Unahin natin yung board. Minsan naman, charging board natin inuna. Depende sa inyo yan, basta mailipat nyo lahat. So, yan, isama na natin itong flex. Ayan. So, vibrate. Itong vibrate na to, kung hindi mo to lagyan ng thinner or hindi mo initan, matigas to. Baka, ingat, baka maputol. Pag-angat. So, gamit tayo ng tweezer. Yan. Angat na. Papa! Ingat. Huwag maingay na. Kinag-vlog si Papa. Opo. Thank you. Bye. So, ayan. Next step natin. Dago natin yung screw kasi sa ano yan. Tanggalin natin to mga idol. Air speaker or airpiece. Tinatawag. So, buo ito. So, kailangan tanggalin natin itong frame niya. Yan. Para buo ang tunog kasi minsan pag tinanggal mo yan pwedeng mabasag ang tunog na. So next step, tanggalin natin itong fingerprint. Ayan, isa na lang screw, dapat dalawang screw nito. So ano ba ang nagawa dito dati? Tingnan natin na lang.
So isama na natin yung fingerprint sa charging board. So ito pa yung tinatawag na charging board mga idol. Ayan. So, dalawa sana ang screw niyan. So isa na lang. Ayan. So natanggal na natin mga idol. So next step, ang tanggalin natin battery. So bago natin tanggalin ang battery mga idol, una muna natin ito. Yan. So ito yung SIM 3 banda. So unahin natin paglagay yung air speaker or tinatawag na air speaker. Sunod naman ang vibrator. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung vibrator. Baka isipin yung speaker yan. Marami kasing ganyan nakikita ko. Speaker daw yan. Hindi po yan speaker, vibrator. May mga nagpo-post kasi nakikita ko ng ganito. Siguro mga first time pa yung gumagawa. So hindi po yan speaker, vibrator yan. So next, kabit natin ito. Motherboard. Tapos screw na natin para matik na siya. Simple lang mga idol, hindi na natin tinanggal yung mga ito, paisa-isa. So nakakabit na talaga siya. Direct to the point na. So yan, salpak natin yung isang screw. At yung antena mga idol, ingatan nyo ito na hindi maputol. Para hindi kayo magka-problema. Kasi pag naputol yan, matik yan, papalitan talaga yan. So next natin ilagay ang charging board. So isalpak na natin yung LCD muna. So isa lang ang screw mga idol sa fingerprint. Oh. Ayos lang yan, at least may isa. So lagyan na lang natin. Para kumpleto pa rin. Yan. Salpak natin yung fingerprint, antena. Yan. So ayan, kailangan nakapit yan dito sa hole or yung butas, daanan ng speaker. So ayan, next step mga idol, hindi muna natin salpag to dahil ilagay natin yung battery. So nailagay na natin yung mga laman loob. At next step natin mga idol, tanggalin natin yung battery. So gamit tayo ng lacquer thinner. So naubusan na tayo ng thinner. Sana hindi mayupi ito. Maglagay lang tayo ng konti mga idol. Yan. Antayin natin mga ilang seconds. 1 minutes. Para yung niya, kumalat yung thinner at yung dikit niya lalambot. So hanap tayo ng pangat. Ilang seconds pa lang. 2, 3, 4, 5. Ayun mga 13 minutes na pala tayo. So, maraming salamat mga idol sa inyong laging panonood. So makakuha kayo ng maraming idea sa mga tips natin. So marami kasing nag-chat sa atin na nakagawa na daw sila ng shop dahil sa mga video natin. So congratulations sa inyo sir. So manood lang kayo ng manood at matuto talaga kayo. So sure bula naman po ang ating mga tutorial. Wala po tayong dyan. Walang kalukuhan. So yan, iangat na natin. So kapag nasundan mo kasi ang tutorial natin ay sure bull talaga yan. Walang sakit sa ulo. Talagang magagawa mo ang unit. Kunti lang nalagay nating thinner. Medyo matigas pa siya. Ayan. Diretso siya. Ayun. Angat na mga idol. So ito po yung dikit na napakatibay nito. Kung wala kang thinner na ginagamit dito or initer mo to, lalambot talaga ang battery. Kasi iwasan nyo mag-init ng battery lalo na kung tinanggal mga idol. Dapat thinner talagang gamitin nyo. Or pwede rin fluid mga idol. So ayan, kanina natanggal natin kaagad siya, mabilis lang. Basta meron ka rin ganito mga idol, oh. Yung malapad na ganito. Huwag nyo gamitan ng tweezer or yung matulis. Kasi kapag tumagos yan or umano sa ilalim, so itong yupi na to, normal lang naman yan kasi tinanggal natin yung battery. So dikitan na lang natin ulit yan. Kasi kapag gamitan nyo na ng metal yan mga idol, kapag natusok yan, naku, uusok yan. Problema ka dyan. Wala ka makuhang orig battery nito mga idol. Pag replacement ang ilagay mo, naku, babalikan ka ng may-ari dyan kasi madali malubat na. Manibago talaga ang gagamit. So ayan, nabalik naman natin sa normal mga idol yung tupi-tupi. Yung tupi kasi, flexible kasi ang battery niyan mga idol, pwede natin ibalik sa normal. So ayan, nawala na yung yupi. So mag-apply tayo ng mga idol kasi natanggal na yung dikit niya. Yung ganito. Medyo hindi na yan kapit siya. Adhesive po ito mga idol, double sided tip.
So kapag nalagyan nyo ng double adhesive tape, talagang ano yan, kakapit na rin ang battery. Kasi iwasan nyo kasi yan mga idol, kapag hindi nyo lagyan ng tape yan, kapag nahuhulog ang cellphone, nauuga-uga siya, kaya yung flex connection dun sa board, ay yung flex niya natatamaan naman. Napupunit katagalan. Yan. So double sided tape ang tawag dyan. So ilagay na natin ito mga idol, salpak na natin. Salpak muna natin to, huli na ang battery sa lahat. Ayan. So hindi na siya mahuhulog dahil nakadikit na siya. At flat pa rin siya mga idol. Ayan. So ayan. Charge natin at tingnan natin kung mag-display. Mamaya ibalik natin. Hindi na mag-charge na ako. Babalikan tayo. Kasi lumuluwag dito mga idol. Pag salpak mo ng flex dyan. Hindi na ayos pag salpak. Luluwag yan. Ayan. Normal naman ang charging. Yun. Goods. 41%. So ayan mga idol. Next natin gagawin. So dahil matigas ang button nito. Yan, linisan muna natin. Grabe oh. Matigas ang button mga idol. Diskartean natin kung paano natin ito. Ayan, nakalubog kasi siya oh. Pansinin yung volume mga idol. Kitang kita yung angle na, yung gilid niya na nakaangat. Ito naman yung button, lubog. So, paangatin natin mga idol. May 10 tips dyan kung paano yan gawin. So kung meron kang ano mga idol, ayan. So ganito lang gawin niyo mga idol oh. Wala yung medyo magkapal ko nito. Wala na. So ito na lang. Diskartean natin. Kuha lang tayo ng kunting plastic mga idol. Ayan. Medyo mahaba lang kunti ha para hindi yun umano siya. Puputulan lang natin, kuha lang tayo ng kunti, ayan. So, ano lang natin mga idol. So, ito, plastic naman ito, hindi ito madudurog talaga. Kasi madalas yan, yung button kasi niyan, nadudurog dahil guma siya. So, ito, plastic ilagay natin. So, gilid natin ilagay mga idol ha. Sa gilid ng button, or sa gitna mismo. Lubog kasi yan dahil guma ang button, katagalan niya, lumalambot siya or nadudurog. So, yun, ilagay lang natin dito banda. Simple tricks lang yan man doon na para hindi ka na magpalit ng button. Ito kasi wala kang makuha ang button nito, walang kaparehas. Ayan, nakaangat na siya oh. Ayun, lambot na siya oh. Bumabaon na siya. Kanina kasi, ano siya, lubog talaga siya. Ayan, medyo mahaba konti mga idol at saka wag mo siyang makapal na ano. Pataas, yung tawag dito malapad. So tama lang na magkasya doon sa pinaka-button niya. At lagyan natin ng pandikit para hindi magalaw-galaw. Hindi umaangat. Ayan oh, kitang-kita na oh, nakaangat na oh. Parang nakaano na lang siya sa katulad ng volume. Saka ang kagandahan dyan mga idol dahil plastic yan, hindi yan madudurog talaga. Pang matagalan na yan. So, balik natin yung housing. Yan. Ayun oh, ang lambot na oh. Yun, hindi na siya nakalubog. Satisfied talaga mga idol. Kaya yan, marami tayong tips na makukuha dyan. Kaya yung iba kasi yan, hinahanapan ng ibang button, nilalagyan ng iba. Yun, pag hindi kasi yan, natatanggal yan. So, gawin nyo lang yung ginawa ko. Matik yan. Magtagal yan. Ay, ganito mga idol. Sa tempered lang ito mga idol. Yung mga pantastas natin. Kasama sa tempered yan kung nagpapalit ka ng tempered. So, useful yan mga idol. Kaya hindi ko tinatapon ng ganyan. Kung meron mang mas makapal kunti yan, mas okay siya. Talagang ano siya. Matigas. Ayan, balik natin yung mga screw mga idol at iyon natin mamaya kung mag-touch, condition ba siya. Balik natin agad to ngayon mga idol. At isunod natin yung tablet, A7 Lite. So iniwan po sa atin, nakaraan pa to, magwa 1 week na sa akin. So nag-update kasi kanina, nakukunin na niya, kaya ay kahapon, kaya ayan, sakto, may nag-order. So marami din tayong pyesa na nabinta, kaya ayan, sinabay na natin. So ang supplier ko mga idol ay wala po sa online. Store po mismo. Pwede tayo magpalalamog kung maramihan po ang order natin. Huwag lang pa isa-isa. Balik natin yung screw mga idol at ayan, iilan na lang. So linisan natin to. Grabing dikit oh. So ayan mga idol, yung dikit talaga niya ay talagang nakadikit na. Sobra na.
sobrang natuyo na. So ito, kapag ganito mga idol, hindi natin lagyan to ng double sided tape kasi aangat talaga to. Kailangan ito T7000. So ayan, oh. Grabe yung mga dikit niya, oh. Ginanon pa dito, ginanon pa sa gilid. So dapat gilid lang talaga. Isang anuhan lang mga idol, para di tayo mahirapan. Ayan, oh, ginanon pa, oh. Dito lang sa pinakagilid mga idol. Ito lang naman ang purpose talaga dito, yung pinakagilid niya. Huwag nyong dikitan banda sa flex, kaya gagaya niyan. Madadala talaga yan pag inangat, kapag marami din ang pagkakalagay. Yan, so medyo umangat konti. Hilot lang ang kailangan. So balik na natin to mga idol. Ayan, linisan natin yung sobrang dikit. So lagyan natin ng guma mga idol. So para sa ano yan, matuyo ang guma ang dikit sa likod. So, ayan, 1 hour lang naman ito. Pwede na ito tanggalin. 1 hour kalahati or 2 hours. So, ang purpose nito mga idol, yung guma ay sa ano yan mga idol, para matuyo ang guma sa, ang dikit sa likod. Kaya nilagay natin ng guma. Linisan natin yung gilid. Ayan. So, fit na fit din mga idol. So, ganun lang kasimple pag nagpalit tayo ng LCD para sure bulan ang gawa. So, nilinisan natin yung likod gamit ang lacquer thinner. At tanggalin natin itong plastic mga idol. Kasi meron tayong warranty sa LCD nito. In case, kahit magloko ito mga idol, within 1 week, 3 days to 1 week, pwede natin palitan basta nandyan pang plastic. So, yan, iuna natin. Yun, sa full mga idol, good display, ang linaw, oh. So ito mga idol, kahit walang basag to, basta may guhit, wala talaga, no choice talaga. Meron naman ito nag-rebanding mga idol kasi mahal din ang singilan. So wala naman tayong mga machine na ginagamit dito. So mahal din ang singil yan, mas mahal pa siguro sa LCD. Mahal kasi ang machine na ginagamit yan. So, tingnan natin kung mag-touch. So, yan, fitted pa rin sa mga idol. No? So, ang kagandahan sa mga with OLED mga idol ay nakakabit na sa frame at wala ka talaga makitang angat. Ayan, tingnan natin kung mag-touch. At ang button niya mga idol, pansinin nyo, isang click na lang yan. No? Ang lambot ng... Ayan. Sa full na mga idol. Ayan, normal ang keyboard. Ayan. So, solve na mga idol sa mga, ayan, PM lang kayo sa mga gustong magpaayos at sana nakakuha kayo ng idea sa pagpalit ng mga LCD. At ito na ang pinagpalitan natin, normal na to. Maraming salamat. See you on my next video. Maraming salamat po sa inyong panonood.